So ayan guys, sisimulan na natin kalas-kalasin to CRV natin. So ayan. So tatanggalin muna natin yung ibang cladding niya, tapos mga bumper, etc., headlight, and yung mga side mirror niya. So ganun po tayo magbuga dito, hindi po tayo nagbuburo dyaryo kasi again, ulitin ko, may mga shop ginadyaryoan lang nila yan. So yung mga nandito hindi nabubugaan yan. So sa atin, kahit na medyo matagal yung proseso, ginagawa pa rin natin yun para sulit naman yung ibabayad sa atin ng customer. So ayan guys, videoan ko lang na mabilisan to. Ayan, kung makikita nyo, nagkakalas-kalas na sila dito ng CRV. So sinisimulan na talaga natin siyang makalas. Ayan. Para malinis ang gawa. Pogi at malinis ang gawa. So, okay guys, ayan, sisimulan natin laturuin tong bangga niya dito. So, kailangan natin ng konting kasi nandyan nga yung aircon niya. So, ayan. Papakita ko sa inyo pagka inano natin yan. Nilatero na natin to. So, ayan guys, okay na itong nalian na natin yung CRV natin. Kung makikita nyo, ito nalatero na natin. Pero, marami kasi nagsasabi minamasilyahan. Totoo po yun, nilalagyan po talaga masilya. Pero manipis lang dapat nilalatero muna talaga. Kasi maraming nagmamasilya, hindi na nilalatero. Kaya doon nagkakaano. Ang masilya naman ginagamit talaga yun sa kotse. So, ayan. Ikutan natin yan. Kita nyo, nakalihan na halos lahat yan. Tapos yan, kahit katukin nyo yan, manipis lang yan, lata pa rin. Kaya makikita nyo, masilya natin, iba yung kulay. Ano po yan, imported po yan, mga fast dry po yan. Di na po tayo gumagamit nung mga sinaunang masilya. Yan, makita nyo, kalas-kalas na po yan. Tapos yan, kinakalas muna natin yung mga cladding nya. Guys. So ayan, kinakalas natin yung mga cladding. Ayan, para, ayun nga, ulitin ko, para nabubugaan siya na maayos. Hanggang ilalim nabubugaan. So ayan, ang bilis. Dalian na natin yung buong katawan. Bale, maiiwan na lang yung bubong. Kalahati pa lang yung nagagawa natin sa bubong. Pero halos paikot, nalian na natin. Tapos piniprep na natin yung katawan. Tapos yun. Habang nililihan ng isa, ang ginagawa naman na itong isa is kinakalas-kalas yan na yung mga kailangan kalasin. So, okay guys, ayan bale, nalihan na natin yung buong tapos, medyo pinrimeran na natin yung ibang parts niya. Pero pagkatapos niyan, magkukulay na tayo, magpupondo na tayo. Nakita nyo, sagad na sagad sa liha yan. Talagang pinagtyagaan natin yan. Usually lahat ng ginagawa natin talaga sinasagad natin sa liha para kahit paano tumibay talaga yung pintura ng sasakyan. Kasi iba ginagawa lang, liha lang konti para lang kumapit yung paint. Pero sa atin ayan, nakikita nyo naman halos sagad-sagad yan mga boss. Ayan. Ito kasi yung yung may nilatero tayo dito kaya nauna na yan. So ayan. Ito na yung CRV natin. So ayan guys, hindi na natin naabutan. So ayan, kinukulayan na natin ngayon yung sasakyan niya. So yung CRV natin. So bale yan, nakakulay na yan. So okay guys, ayan, buga na natin itong CRV. Nakita nyo, napakaganda ng latag niya. Ayan, bale naka nakadalawang patong na to ng top coat. Makikita nyo naman, diba? So mamaya, tatap coatan ulit natin. Pasensya na kayo, hindi ko maasikaso ngayon mag-video talaga nito dahil gawa ng may kliyente lang tayo kanina, tapos kanina nahuli tayo. Medyo marami tayo kasing tanggap ngayon. Ayan yung mga dumadating kasi mga bago. So ayan, makikita nyo naman, napakakintab na niya, diba? Usually sa ibang shop, again, ulitin ko, yung ganyan, tapos na yan. So sa atin, magpapatong pa tayo ng top coat para kumapal siya ng top coat para yun kasi yung pinaka paint protection niya, tsaka para makintab rin talaga siya.
Kasi iba tinitipid, dadaanin na lang yan sa buffing. So kung yan, makikita nyo, makintab na siya. Actually, pwede na yan. Kasi babuff na lang nila, diba? So dito sa atin, itatop coat pa natin ng ilang layers yan. Above standard tayo lagi. Pwede nyo naman to sukat. Kailangan nyo lang nung pinaka paint gauge, malalaman nyo naman na makapal talaga siya. Ayan. Tapos ayan, igutan natin dito sa likod yan para makita nyo. Diba? Makita nyo rin yan, kalas-kalas yung mga yan. Kalas-kalas. Di tayo nag-adyaryo para yung mga sulok-sulok, napipinturahan yan. Ayan, ito yung mga kalas-kalas talaga yan. At yung mga nandito para pipinturahan. Kasi usually iba, nakasalpak pa rin yung ibang mga ano nila. At yung mga taillight, nakasalpak pa rin. Tapos ginadyaryuan lang. So yung mga sulok-sulok hindi na ipinturahan. Although, case-to-case basis yun. May mga ibang clients rin tayo minsan ayaw nila ipakalas. Kasi siguro minsan alam na nila na marupok na yung mga ibang clip or whatsoever, ayaw na nila magpakalas. Pero makikita nyo naman kahit sa ibang videos natin, halos lahat ng ginagawa natin, talagang kinakalas-kalas talaga natin. Meron kasi iba, piniprefer nilang kalasin, meron talagang ibang hindi. Pero ayan guys, makikita nyo, makintab yan, maayos, maganda yung latag ng pintura natin. So ayan, another layer tayo ng top coat guys. Ulit-ulit yan na top coat. So, ito naman po yung ating CRV. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Bale, bagong tapos lang yan kahapon. Napakakintab po niyan guys. Ayan o. Napakaganda ng latag ng pintura. Tsaka, hindi po tinipid sa materyales yan. Quality po yan. Ayan. Panigurado, matutuwa yung may-ari na ito. Tsaka pantay na pantay po lahat ng kulay niyan since buo po yan. Ayan. And original paint code po yan. Via paint code po yan. So ito na po yung CRV natin. Bale curing time na lang before natin siya mabuff. Pero mini-make sure natin na ilang araw siyang nakababad na yun, para dumapa yung kulay niya. Kasi katulad yan, maraming clients na nag-i-inquire sa page natin. Katulad nun, yung huli kong kausap, ano lang raw, 2 weeks lang raw yung gawaan ng shop nila kasama na yung buffing. So hindi kami gumagawa ng ganun kasi masyadong mabilis yun, walang tuyo-tuyo yung pintura niya. So sa amin ilang days na tapos yun nga, kailangan mapapatuyo natin na maigi yung pintura para maganda, tsaka para hindi manariwa. Kaya kung nagmamadali kayo, siguro ang pinaka-advice ko, kung meron kayong mahaba-habang vacation, dun nyo na lang paggawa yung sasakyan nyo kesa sa mamadaliin nyo, sayang lang yung paggawa. So yun guys, ito yung in-next na nating ibabuff. Ito yung CRV na winash over. Ayan po, nakikita nyo yung tab. Di ba po nababuffing yan? So nakapila na po yan dito. Pag natapos po yung Lancer, isusunod na po natin tong CRV. Ayan, makikita ninyo. So okay guys, ayan, binabuff na natin ngayon yung CRV. So ganito yung itsura niya, bagong liha po yan. Tapos ganyan na siya kakintab eh. Okay, so bale dito naman tayo sa kabilang side, driver side naman ngayon yung binabuff natin. Ayan o, makikita nyo, napakakintab nyo. First buffing pa lang yan guys, makikita nyo. Ito yung bagong tapos ng pagka niliya siya.
So first buffing pa lang yan. So 5 steps yung ginagawa natin usually. So yan guys, kakatapos na ng first step natin. Napakakintab ng sakyan. Nakita nyo wet look yan. Parang salamin. So itong likod, yan. Yan mga isusunod natin. So again, ganito siya pagka niliya. Tapos pagka yan, first step yan. So okay guys, ayan o. So kina-car wash lang natin yan para sa final buffing natin. Makita nyo, ang ganda niya no. Isa natin yung ilaw para makita. O diba? Gambobong na yan. Parang brand new na yung ano. Kahapon nandito yung owner na ito guys. Tuntua siya. Actually first buffing pa lang yun. Pero makikita nyo. Napakaganda oh. Nililinis lang muna natin para yung finishing natin. Bale, babuff natin ulit siya. Final buffing. Ayan. Okay guys, ayan. So ito na yung finished product natin ng CR-V. Ayan, nakita nyo, napakakintab dyan oh. Ayan. Diba? Parang glass finish talaga. Sobrang wet look yan. Tinan nyo yung bato ng mga ano. Yan ang mga gawa, boss. Kuha ka pa niya ng